nilang mag-pop ng second skill o yung Needles and Flowers ni Nosha would be yung arrow mula kay Sika. Kailangan talaga ng doble kayo dito. Mainit na kamay ni Sika. Oo. Ang susi para matanggal kagad yung Needles and Flowers. Same goes with Dan. Probably kasi mas madali ngayong i-activate yung ano niya eh. Oo nga. Yung Mas powerful yung split-split niya. And yung grab-grab. And also, kailangang maglinya ng, if not perfectly, dapat kailangan wala masyadong mali doon sa execution ng Smart Omega Neos. Lalong-lalo na if they want to target Nosha. Kasi kung hindi nila ibobombard ng crowd control yung 1-1, madaling makakatakas yan at maaring sila pa yung kitilin. Baka sila pa nga. Kasi pwedeng mag-trigger yun eh. Sa crossbow of Tang. And pag sa early game, pwede nilang kulitin ng mga members dito ng Smart Omega Neos hanggat wala si Nosha or hanggat walang sapat na damage si Nosha. Pero, ganda nung akala ko nailayo na ni Lanzo yung katawan niya. Pero hindi. Naabot pa rin yung slam-slam. Susubok pa rin talaga sana makipagsabayan ng suntukan. Kyurem though, providing vision. Inaasawa lang si Kaloy at talagang hindi iniiwanan, binibigyan ng vision. Hindi yan pwedeng makakuha ng advantage. Aggression-wise, I would expect the Hanzo of Kane na mag-online kagad. Kasi kanina pa nung game number 1, talagang pasyalan niya yung gold. Oo. Kaso nga lang ngayon, ang tinamaan ng araw, itong si Lanzo, napilitang gumamit ng flicker though para makatakas. Pero doon sa ibaba, si H2 pa ang nauna. Medyo na delikado. Kasi nandun na kagad ang suporta ni Kaloy para protektahan si Nosha. And Nosha, alam mo naman, ng isang 1-1 with the Needles and Flower. Pero natatama si Kane. Ang tinamaan doon, Pinnacle Ninja. Si Sika ang kanyang pupuruhan. Demon Fist and Shadow Strike combo just to get the first blood for the Wildcats. Si Sean pa nga ang tumapos ng mission na yon. Puronic 9 lives. Diba nakita niya na magiging hindi enough yung damage na magmumula kay Hanzo. So therefore, pumunta pa siya at dumalaw. Siya yung taga-tuldok ng mission. And ako na to. And very unfortunate for Sika, nandun yung Pinnacle Ninja kasi kaya na niyang patayin that time. Yung Pinnacle Ninja na yon. Pero si Kaloy, mabubuhay pa rin. Si Dan ang maiiwan. Samantalang si H2, sumayaw na palayo. Tidal Strike na kinopya. Tsunami Slam na kinopya si Dan. Pamismo ang napuruhan at napaslang ng Wildcats. Bukas ang pintuan para sa pagong. Imagine mo, hindi ikaw yung may-ari, pero ikaw yung unang gumamit. Diba? Yung replica pa. Oo. Yung mabenta. Parang nakita mo yung best friend mo na may bagong gadget, tapos ikaw yung unang Ikaw yung unang naglaro eh. Kakabukas pa lang niya ng laruan, ikaw yung unang humawak. Mas nasulit mo pa eh. Nasulit mo pa eh. Hiyang-hiya naman sa'yo eh. Pinalita lang sa'yo eh. At yun yung dapat gawin ni Kyurem, hindi siya lagi magpakita kay Sean. Kailangan, siya talaga yung kokopyahin doon. Kane with an easy turtle. On Onyx 9 lives with an early lead. So hindi pa natin nararamdaman yung atake dito nila H2O kasi nga mas naunang at mas preparado ang Onyx 9 lives sa mga nakaraang eksena. Alam mo yung tapatan ni West at ni Nosha, dito masusubok yung talim ng tutok ng Westside Kela. Napakagaslaw ni Nosha eh. Diba? Ngayon tumalon! Yung tumatalon, yung kanilang kinuha doon. Si Kaloy ang biktima. Sino siya mapapalaman ng 5 membro doon ng Smart Omega Neos. Si Sean gagaling sa likuran. Dinuduraan doon si West naman. The Shadow Strike swallows back. Nosha takes the kill against West. Mapatrasan ko muna ng bagong barangay. Maiiwan sa likuran. Ito na naman yung kinopyang Tsunami Slam. Si Dan ng pumuruhan pero nakapatong. Hindi nga lang yung sapat. At nakuha niya. Nakalapat sa lupa doon. Etong si Nosha. Buhay pa rin si Dan. No, he has been taken down already. At tuloy-tuloy pa rin ang magbangan. H2O sasayaw. Didikat si Lanzo. Kulang ang kanyang kuryente. AOG in bang! AOG inside and Lanzo with a clean up. Nadisgrasya pa ang bagong barangay sa kanilang bawi. Turnarounds after turnarounds at mukhang Onyx 9 lives pa nakalamang sa palitan doon. Pero hindi pa tapos dahil si Sean ay tinamaan ng barel. Bang! Tuloy-tuloy na action. Action Jackson. Ang gusto dito. And grabe, ang agang naging aktibo ni West. Game number 1 and game number 2. Ano lang yan, patsilaks-silaks push. Pero siya din naman ang pupuntahan, lumipad. Doon si Nosha. Crossbow tank kill, pero may bawi din. Hindi naging sapat ang kanyang Needles and Flower para makalabas ng buhay. Kyurem at ang kanyang pagbawi. Bawian after bawian na naman. Kung kanina may bang, merong biglang crossbow of Tang.
Ganon lang kabilis na Ganun, gustong bumawi, pero nandiyan na naman yung mga taunts. Hahawi ng onte ang Onyx 9 Lives pero papaawitin naman ang Smart Omega Neos. Tumami na naman ang siki-siki doon and grab-grab. Nakapatong kay Lanzo. Etong si Dan, si Kaloy duguan. Si Kyurem naman, may iwan. Duduruan doon ni Sean. Tuloy yung aksyon. Sa likuran magagaling si Nosha. Nasa loob si H2O para kuhanin yung pagong. Kane naman, Tore ang gusto at yun na lang ang kapalit ng Wildcats sa pagong. Libreng pagong para sa Smart Omega Neos, pero si Kane ay may ibang tinatrabaho doon. But still, nakatingin ang Onyx 9 Lives sa suportahan si Nosha doon sa gold lane. Ang Lanzo ay pumasok na! Pupukalin si Wes, siyang gustong hulihin pero binuhat paloob. Etong si Lanzo nakalipad. Nalabas si Nosha, yung sirela, yung kanya nakuha, nakadalawa. Dahil nadamay pa si Wes. That beautiful setup from Lanzo. Tinitigan lang ni Kane yung sumasayaw na H2O. Okay, yun na yung Sige, moves. sayawan mo yung anino ko. Di ba? Ay, di pa rin tapos kasi si Lanzo naman ang namataan ng bagong barangay. Masyadong mainit. Grabe naman. Palitan kung palitan. Naiwan si Lanzo. Si Nosha, tutulong sana pero titikitan ng gelatin. Eto na si Dan! Saan ka pupunta, Nosha? Oh my gulay! Si Kane din gustong sumali sa aksyon. Sisika ang kanyang pinapasikatan at kinamot-kamot hanggang biglang madampot. Si Kaloy may iwan. Si Wes sa kababalik lang ay magpapaulan ng bala. Sabi ng Onyx 9 Lives, pahinga na muna. Kanina, ang tahimik ng mga first 6 minutes. Pagdating ng game number 3, biglang laban, after bawi, gano'n na lang paulit-ulit yung nangyayari. At hindi pa rin tapos kasi may pinaplano na naman ang ikot ng Onyx 9 Lives. Ilang minuto yun, no? Ay, teto na, nagpahinga lang ng onte. Pina-inhale lang kami. Sabay bawi. Si Dan ang kanilang pinunuan, mga kaibigan, hindi na nagtagal pa. Ay, magbawi din ba? Kupunahan dito nila Kyurem. Tatama ng pana sa loob. Itong sila, pero wala pagpaglang. Tumalon. Title strike, nakap sa dalawa. Sino siya sasayaw at mukhang tatantsahin. Paano lumipad? H2! The Tsunami Slam is not enough. AOG pamambaon pero nakatapak. Nang di ka nais-nais, kinain ng lupa. Doon si Nosha, dalawa. Sa isa yung naging trade natin. Pero pupilit pa rin. Umaabanti ang bagong barangay. Si Kane ngayon sa kanyang pinakil ninja. Si Wes ang target figure out para sa kanya with the Rondo. Kane, pumasok! Dan, Demon Festa! And he will get the kill. Tatlo ang biglang napitas ng bagong barangay. Ang daming nangyayari. May mga panang tumatama, may nakakatapak ng di ka nais-nais, may kaluluwang ligaw. Diba? Ang daming nangyayari sa Clash up to now. Pakiasinan. Mainit. Hindi, iba yun. Ay, hindi. Akala, sabi mo kasi may kaluluwa eh. May kaluluwa, tama naman. Pero Kaya ngayon, lang. susubok na naman Sabi sila sa kasi, pagong. pinapahinga ka lang ng onti eh. Si Dan na naman po ang naroon sa harapan at pinapatungan si Kaloy. Si Sika pa ay nakakuha ng pagong. Ito naman yung kaluluwa si Eisu. Ang kanilang target ng mga napsya ng punyal. Nosha with a kill. Pero si na pa rin si Dan. Wala siyang napatay. At tapos lang. Tamang split-split lang siya doon at makatakas. Hindi. Inabutan siya si Sean. AOG in. Si Kyurem ang nagudisyon. At tatlo yung napatay doon ng Onyx 9 Lives. Si Lanzo hindi pa tapos. Nakapag-flicker out Tinignan pa. pa niya yung dalawa, pero meron namang kaluluwa na lumuwa kay Kane. At akala ko pupuntahan niya yung dalawa, pero nag-farm na lang bigla. This time, may conversion na. Magmula kanina kasi palitan lang, pre. Di ba, patayan lang ng patayan. And the time Onyx 9 Lives took that lead, when it comes to head count, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Tinrabaho na nila yung Torre sa may gitna. And doon nagkakaroon ng advantage ngayon ang Onyx 9 Lives. Smart Omega Neos at wala na silang hero na pang split push kagaya ng kanina, yung Claude ni Wes. Ngayon kasi, isolate lang ng onti si Wes, mumultuhin siya ni Kane. Alam mo yung ginagawa ng Onyx 9 Live? Si Nosha na yung pinaka-iniikutan. Never na nilang hiniwalayan. Si Nosha doon sa kung nasaan man siya. Oo, di ba? Kanina, nung game number 1, hinahayaan si Nosha. Kasi nga naman yung gamit niya, Moskov. So technically, makakatakas kung kinugusto niya. Kaso ngayon na 1-1 yung gamit, medyo fragile, medyo glass cannon, kailangan ng tulong, kailangan ng atensyon. Kaya yung ikot at rotasyon ng Onyx 9 Lives ay patungo lang din kay Nosha. Muling bumabalik nga yung noson na tandem at laging natutulungan yung goal day ng Onyx 9 Lives. Hindi, kailangan naman ngayon dito ng Smart Omega Neos. Medyo pabagalin yung sitwasyon. Di ba? Kasi mabilis para sa Onyx 9 Lives sa mga pangyayari. At silang nakakalamang. Every mess, once the swallow spots connect, it's easy for Nosha para gamitin yung crossbow flank. Pero si Wes nakakuha ng butas para malayuan ang multo doon ni Kane. Oo, hinahunting siya ng multo eh. Oo eh. Hinahunting ng multo
hindi ng multo ng sarili, kundi multo mismo ng Onyx 9 Lives. At ngayon may Lord na naman. Nauna sa pwesto ang Wildcats. Wildcats with the position. This is the first time na sila yung mangunguna. Pero sabi ni Curem, dapat ako muna. Ayan na nga, nandun na rin siya, even Dan. Ang ganda ng ginagawa ni Dan. Lagi siya nagbababad sa likod and it's hard for Onyx 9 Lives to kill him right away. Ang problema dito ng Smart Omega Neos, tila baga hindi nga nila natutulungan si Dan. Nasasayang yung babad niya sa likod. Kasi rin si Kane. Oo, dahil kay Kane, nasuzone yung mga damage dealers doon sa likuran, napipilitan din silang umatras. Pero si Kaloy ay low on HP, kailangan niyang umuwi at this point in time para makabalik. Pero hindi na daw, tuloy na lang. Nagiging perwiso sa Wildcats yung mga di ka nais-nais sa kalsada. Pakurot-kurot, ayan yung mga pakurot-kurot na damage na pag nagtuloy-tuloy is nasasaktan. Ni ultimo si Kaloy, kinailangang umuwi para lang mabuhay. Kasi pwedeng mag-all out dito na naman ang Smart Omega Neos. Kasi alangan naman gamitin niya yung revitalize niya para lang i-heal yung mga sakit na ginawa ni Sika sa kanyang mga traps, di ba? Talagang napilitan siya Sayang umuwi. yun. At sakto rin naman na may AOG patalon pero walang tinamaan doon. Pana, tatama, pampigil ng tensyon. Atras ulit ang call, meron na namang abyssal trap na naupuan doon si Lanzo. Ito naman si Kane, nasasaktan din si Dan. Pilit nilang tinatansya yung damage nung ninja. At muling magre-reset ang sitwasyon. Sasayaw ang dalawang kupunan. Kikilitiin yung Lord, tapos biglang iiwanan, tapos biglang papalit ng Sakit target. nun, Tapos aalis din naman. Pinakilig ka lang. Oo, di ba? Tapos bigla kang iniwan. O, teka lang. Ngayon, for Onyx 9 Lives, nagte-take time na rin sila. Alam nila na yung ginagawa ng Smart Omega, paunahin sila, pero nauna na! Nauna na nga gumawa ng paraan, H2O. Napadaan lang. Pero sa kanyang pinanggalingan nandoon si Kane. Buti na lang hindi nagtagal doon si H2. Another reset for the Lord. This is the longest dance. Lord Dance ngayong series na to. Nararamdaman na natin na kumakalma na rin ng onte ang dalawang teams. Kasi kanina puro action eh. Oo. And alam nila dahil dikit ng laban na to, magkamali, talagang matatalo. Tsaka talagang kinakalkula yung mga bawat pwesto, yung mga bawat desisyon na pwedeng gawin. Lansu, sumusubok na Grabe humapol. Kaloy ay humaharap, pero yung mga sakit ng traps. Oo. Sinosyo na nga mismo yung nasa gitna ng Lord. Di ba, siya na mismo yung dumidikit doon sa Lord. Nasasaktan talaga sila Kaloy. Sean! Pero si Sean ang naglakas ng loob na buhat ng isa. Si Dan ang nabigla doon. Sino siya makakakuha ng kill? Ito na ang Humble Beast. Pero sinalubog siya ng buong buo ng Wildcats. Dalawa ang humandusay sa bagong barangay. Natatama sa likuran. Kinain din ng lupa. Pero si Curem ang unang mapapaslang. Si Noche naman ay nadamay sa sitwasyon. Apat na! Si Wes hakabulin. Doon ni Lanzo. Mga bala na naliligaw. Mula doon kay Wes siya na lang natitira. Mag-isa mula doon sa bagong barangay. Nilalaban niya Pero ba? tatlo duguan mula sa Onyx 9 Lives at ang desisyon, ibigay ang Lords sa Wildcats. Apat na buhay kapalit ng isa, pero may libreng Lord na kasama para sa Onyx 9 Lives. Yung bumili ka ng apat, tapos may take one ka pa. Ang mahirap doon yung Lord. Ang hawak nila, ilang segundo bago lumabas yung Lord. 17 seconds pa naman ang lilipas bago lumabas yun. So technically, pwede pa namang mag-take time at mabubuhay pa at makukumpleto ang bagong barangay. Nakita mo, no? Kahit sino pwedeng mag-initiate for Onyx 9 Lives. First, no, siya yung nakapronta sa Lord. Then, Sean, with that copied Tsunami Slam, they shut down Dan. Yun yung hindi nagawa ng Smart Omega. Inuunti-unti na nila si Kaloy, pero si Kaloy ilang beses nakauwi at hindi nila na-burst down. Pero nung nakita ng Onyx 9 Lives na si Dan yung naghingalo, tinuluyan na to. Oo, nakita na agad na go signal na. Sabi ni Sean, sige, bira. Bira, di ba? Birahin na natin to. Kaya naman ngayon, ang upunan ng Onyx 9 Lives ay magmamarsa sa itaas na may Lord na kasama. May mga arrow na tatama, pero I doubt na pupuntahan na susugod. Nandito na yung Lord sa base. AOG naman ang tinamaan si Dan. I-burst down siya doon, pero Kane, kagad na patay yung kanya Ace to the pinaka-ninja. likod! Hinabol silang Humble Beast. Si Kaloy, Derek kumain ng mga bala. May iwan si Lanzo, pero yung Lord nandun pa rin nakatindig para sa kupunan ng Onyx 9 Lives. Sean and the gang will reset things out. Isang poste lang ang kanilang nakuha. Hindi napansin ng Wildcats na mayroong sumalising H2O. Doon sa gilid, he was able to take down etong si Kane na pagbalik niya sa katawan niya, nagulat siya na kuryente siya eh. Oh, sa tingin ko, yun na yung threat ngayon ng Smart Omega Neos. Binuhat. Pero binuhat paloob etong si Sika. Nakakagat lang sana. Sean with that Tidals or Tsunami Slam. May chani pa rin na pick-off dito ang Wildcats. Even si H2O ay pinipressure lang yung mga side lanes
playing the macro play for Smart Omega Neo. 72 seconds pa yung Lord. Sobrang tagal pa niyan. Maaari pang gumawa ng play yung dalawang komponan, pero for Onyx 9 Lives, inaabangan natin yung team fight nila eh. Doon sila mas matindi. Doon sila mas malakas ngayon. Remember yung nagawa ni, ni Kaloy na pagpasok doon sa likuran with the AOG. Pero bago ang lahat ng yan, this is Nosha's 100 kill. Grabe. First season, ha? First season, 100 kills. Grabe. And no doubt, nasa top leaderboards to when it comes to kills. Nandun sa mga rookies, di ba? Diba? And pumalay natin, diba? One of the fastest to reach that 100 kills. Sa isang season pa lang yan at hindi pa tapos ang kanilang karera dito sa MDL Philippines Season 5. Dahil nga sila pa nga ang nakakalamang dito sa ating game number 3. Lord, in 23 seconds, nakikita na natin yung mga plays dito ng Onyx 9 Lives para makuha yung mga pick-offs against Smart Omega Neos. Pero naamoy din natin ang plano ng bagong barangay. Every time na si Kane ay mapuruan sa kanyang pinakil ninja, si H2 yung maghahabol sa tunay na katawan. Oo, siya na yung bahala na tumapos. Kapag na-burst down siya, well, technically, kaya naman na ng mga members ng Smart Omega Neos na i-burst down yung kaluluwa o yung pinakil ninja ng isang Hanzo. So with that, si H2 na yung bahalang tumapos sa tumabol doon sa tunay na katawan. Pero ngayon, nagkikita na naman si Kaloy at si Dan doon sa gitna. Silang nagbibigayan. Medyo low na rin. Eto si Kaloy at si Dan. Ang lamang lang ni Kaloy, may immortality din siya. Lamang naman ni Dan is nagre-regen siya. Whenever that spread is activated, mabilis para dito sa isang glue na makarecover at makapag-regen. Kaya nga siya yung pinaka-tumatao sa harapan eh. Diba? Hindi natin nakikita si Kyurem. And they need to avoid those Tsunami Slam. They have their own Tsunami Slam. Pero magmula kanina, mas nararamdaman natin yung kinopia ni Sean. Oo, mas nauuna pa kasi siyang umaksyon talaga rather than Kyurem. Pero for the Lord, maaring dance na naman ang makita. Orasan nyo ha. 16 and 31. 16 and 31 nagsimula to ha. Ilang minuto natagal. Mag-e-evolve pa yan sa 18 minutes. Oo nga, so pwedeng hintayin eh. Oo. Yun din yung plano eh. Kinakalabit-kalabit lang para magingay. Para lang mambait ng kalaban. Problema ng Smart Omega Neos yung tower push. Tingnan mo. Ang tumatao pa doon sa Torre ay si H2. Piniburst. Water HP for the Lord. Piniburst down yung Lord. Maaabot pa ba to? Naka-humble fist shot pa makakuha! Pero na-Tsunami Slam pa loob. Nakabalik sa Si Dan katawan! nga lang, nakabalik sa katawan doon si Kane. Maghahabol ang bagong barangay, may iwan doon si Kaloy pero buhay pa rin naman. H2O with a fine fist, may ipit. Another Tsunami Slam! Papasok! But a humble fist will get the trade. And he'll be taken down as well. 2 members out. Para sa bagong barangay. Sinosha nasa taas. Pero sasalubungin siya dito ni Sika. Kaya bang dumepensa ni Sika mag-isa kasi di pinapauwi si Kyurem. Hindi Uy, namatay pinapauwi Sika! si Kyurem. Wes! At si Nosa ay may trabaho pero dumating si West Side Killer. Wes will try to stop everything. Siya Kaso na lang mag-isa! mag-isa at may kasama pang Lord. Ang Onyx 9 Lives. Gano'ng kakatibay. Hindi na nga siya pinatagal at pinahantusay. Siya ni Nosha. Onyx 9 Lives takes the game number 3.